Magandang araw sa iyo. May isang insidente kamakailan na talagang nakakabahala at nagbigay na naman ng pansin sa matagal ng issue ng hazing. Ito yung nangyari sa Kidapawan City kung saan sangkot yung mga estudyante raw ng criminology sa Central Mindanao Colleges. Sa ating paghihimay ngayon, sisilipin natin yung mga detalye nito base sa mga ulat. At mas importante, hihimayin natin yung batas. Ano ba talaga ang sinasabi ng batas natin dito sa Pilipinas? Gaano ba kabigat yung Anti-Hazing Act of 2018? At sino-sino ba talaga yung pwedeng managot pag may ganitong pangyayari? Okay, simulan natin siguro sa mga pangyayari mismo. August 23, 2025, may tinatawag na reception rights para sa mga criminology students. Sa Central Mindanao Colleges to, sa Kidapawan. Dito raw nagsimula yung gulo. Lumabas sa mga report, hindi raw bababa sa 19 na estudyante, 14 na lalaki, 5 babae, ang nagkaroon ng mga paso sa katawan. Ang hinala, chemical daw yung ginanit. Tapos may mga report pa na parang posibleng umabot pa raw sa 100 yung kabuang bilang ng estudyanteng kasama doon. Grabe no? Ano ba yung buong kwento? Sino ba dapat managot dito? Pati yung CHED, yung Commission on Higher Education, naglabas din sila ng opisyal na pahayag. Kinokondena nila siyempre at pinaalalahanan nila yung lahat ng mga kolehiyo at universidad, yung mga HEIs, na kailangan higpitan yung pagpapatupad ng anti-hazing policies nila. Kailangan protektahan yung mga estudyante. Maabot pa nga sa Senado to, no? Si Senator Mig Zubiri, nag-react din. Tinawag niya tong kalupitan, hindi disiplina. Talagang binigyang diin niya yung bigat ng parusay sa ilalim ng anti-hazing law. Sabi niya, posibleng reclusion perpetua, tapos multang hanggang 3 million pesos. Pinuri rin niya yung mabilis daw na aksyon ng dekano at nanawagan siya para sa mabilis na hustisya. At yung pinakahuling update, parang desidido na raw yung mga biktima, yung mga estudyante, na magsampa na talaga ng formal na reklamo. Dito na siguro papasok yung legal side ng usapan. Tama. Dito na natin kailangan balikan yung sandigan natin, yung batas mismo. Ito yung Republic Act 11053. Mas kilala ito bilang Anti-Hazing Act of 2018. Mahalaga sigurong maintindihan mo na itong batas na to, mas mahigpit to. Inamyenda nito yung dating batas, yung RA 8049 ng 1995. So, mas pinalawak, pinabigat yung mga parusa at yung mga responsibilidad dito sa bagong batas. Yun nga eh. Diyan maraming nagtatanang, ano ba yung mga parusang yan? Gaano ba taga sila kabigat? Sobrang bigat? Kasi pag yung hazing humantong sa halimbawa kamatayan, panggagahasa, sodomy, o kaya mutilation, yung pagkaputol ng parte ng katawan, yung mga nagplano o yung mga mismong gumawa nito, pwedeng maharap sa pinakamabigat na parusa, reclusion perpetua. Reclusion perpetua. Anong ka ba yun exactly? Gaano katagal yun? Well, yung reclusion perpetua, sa practical understanding natin, aabot yan hanggang 40 years na pagkakakulong. May mga technicalities yan sa revised penal code, pero yun yung duration. Bukod pa dyan, may multa pa. 3 milyong piso, 3 million pesos. Wow! Ang bigat. Pero dito sa Kidapawan, ang report is paso, injury, walang namatay. Iba ba ang approach ng batas doon? Dito yung isang napakahalagang pagbabago sa 2018 na batas. Kahit walang namatay, kahit injury lang yung resulta, kahit gaano kalaki o kaliit yan, pwede pa ring reclusion perpetua ang parusa. Talaga? Kahit injury lang, reclusion perpetua pa rin? Oo. At ang multa naman dito ay 2 milyong piso, 2 million pesos. So, mabigat pa rin. At sino yung mga pwedeng maparusahan nito? Hindi lang yung mismong nanakit, tama? Tama, napakalawak ng sakop. Kasama dyan yung mga nagplano, yung mga aktual na lumahok sa hazing, syempre, pati yung mga opisyal ng fraternity, sorority, or organization na nandoon nung nangyari yung hazing. Mga advisor ng organisasyon na present din pero di pumigil. Mga alumni na kasama sa plano o sa mismong hazing. At ito pa, yung mga miyembrong nandoon na lasing o kaya nasa influensya ng droga habang ginagawa yung initiation. Lahat sila
pwedeng reclusion perpetua. Paano yun? Halimbawa, andun ka lang sa venue, nanonood. May pananagutan ka pa rin? Meron pa rin. Yun yung isa pang mahalagang provision. Kahit yung mga tao na nandoon lang sa lugar, present lang, pero hindi sila directly na nakiisa sa pananakit, meron pa rin silang pananagutan sa ilalim ng batas. Sila naman pwedeng maharap sa parusang reclusion temporal. Reclusion temporal? Gaano katagal naman yun? At ano yung multa? Ang reclusion temporal mas mababa to sa perpetua pero mabigat pa rin. Pagkakakulong to mula 17 years, 4 months and 1 day hanggang 20 years. Tapos may multa pa rin yan na 1 million pesos. 1 million pesos. So, hindi talaga pwedeng sabihin na, nanonood lang ako or wala akong ginawa, nakatayo lang ako doon. Hindi pwede. Kasi yung batas mismo, sinasabi niya na yung presensya mo doon sa oras at lugar ng hazing, itinuturing yon na prima facie evidence ng partisipasyon mo. Prima facie evidence, ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng prima facie, bale, sa unang tingin or at first glance. Kumbaga, pag nakita kang nandun, may presumption na agad na kasali ka o may kinalaman ka. Siyempre, pwede mo tong i-rebut, no? Pwede mong patunayan na hindi. Pero yung burden, nasa iyo na. Mapapawalang bisa lang yung presumption na yun kung mapapatunayan mo na ginawa mo yung lahat para pigilan yung hazing or agad mo itong nireport sa authorities bago ka pa man maimbestigahan. Okay, malinaw yun. So, nasa iyo yung patunay na inosente ka or tumulong kang pigilan. May iba pa bang pwedeng managot bukod sa mga to? Meron pa, talagang sinigurado ng batas na walang makakalusote. Una, yung mga nagtatago ng krimen. Yung mga nagko-cover up, sila rin pwedeng maparusahan ng reklusyon temporal at multang 1 milyon. Pati cover up? Mabigat din. Oo, tapos kahit yung simpleng vexation lang, yung parang pangiinis, pamimilit, pananakot, para lang pilitin kang sumali sa isang org, kahit wala pang physical hazing, may parusa na rin yun. Prison correctional. Mas mababa to, pero may kulong pa rin. Mga 6 na buwan hanggang 6 na taon. Okay. Tapos, nabanggit mo kanina yung mga institusyon. Paano yon? Pati yung school? May pananagutan? Oo, may pananagutan din ng paaralan. Nakalagay sa batas na kapag yung hazing nangyari sa isang initiation na may permiso naman ng school, pero yung school walang itinalagang representative, halimbawa faculty member, na nandoon para mag-monitor at siguraduhing walang hazing, pwedeng pagmultahin yung paaralan ng 1 milyong piso, 1 million. So, di sapat na nagbigay lang sila ng permit. Kailangan may bantay talaga sila. Kailangan may aktibong pagbabantay at hindi lang yung school. Lumalawak pa yan, pati yung may-ari o yung nagmamanage nung lugar kung saan ginawa yung hazing. Kung alam nilang hazing yung gagawin doon pero pinayagan pa rin nila. Pati yung venue owner. Oo, tapos yung mga magulang, lalo na kung yung miyembro ay minor de edad, tapos alam ng magulang na kasali yung anak nila sa hazing pero wala silang ginawa para pigilan. At syempre, yung mga opisyal ng paaralan o kaya opisyal ng barangay or LGU. Kung may alam sila na may magaganap na hazing pero di sila kumilos para pigilan o i-report, pwede silang managot bilang accomplices o kasabat. Grabe. Parang sinigurado talaga ng batas na lahat ng posibleng may kinalaman o nagpabaya may pananagutan, hindi lang yung mga direktang gumawa. Eksakto. Yun talaga yung spirit ng RA 11053. Lumikha ng mas malawak na accountability, ang layunin ay baguhin yung kultura. Isang malinaw na mensahe na hindi na tinotolerate ng Estado ang anumang anyo ng hazing. Proteksyon para sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante. Gawing ligtas yung mga eskwelahan. Ang linaw ng mensahe, itigil na ang hazing. Ngayong napag-usapan natin yung mga detalye ng insidente at yung napakanawak at napakabigat na parusa sa Anti-Hazing Act. May isang tanong na mahalaga sigurong pag-isipan mo. Para sa'yo, bakit sa kabila ng ganito kahigpit na batas, may mabigat na parusa? Bakit parang patuloy pa rin tayong nakakarinig ng mga ganitong insidente ng hazing sa mga eskwelahan, sa mga organisasyon? Ano kaya yung mga dahilan sa likod nito? Maganda yan tanong na yan. At mahalaga rin yung boses mo sa usaping ito. Kung may naiisip ka, may komento ka o may tanong ka pa, i-share mo lang.
Okay, bago tayo maghiwalay, isummarize lang natin yung mga key legal points na napag-usapan natin galing sa Anti-Hazing Act of 2018. Una, yung batas mismo, Anti-Hazing Act of 2018 o RA 11053. Ito yung batas na nagbabawal at nagpaparusa sa hazing. Mas mahigpit to kaysa dati. Pangalawa, yung pinakamabigat na parusa, Reclusion Perpetua. Hanggang 40 years to, plus multa na 2 to 3 million pesos. Hindi lang to para sa kamatayan, rape, etc., kundi pati sa injury. Maraming pwedeng tamaan nito. Planners, participants, officers, advisors, alumni, at iba pa. Pangatlo, yung parusa sa mga present lang o nag-cover up. Reclusion temporal. Hanggang 20 years to, plus 1 million pesos multa. Para to sa mga nandoon lang o nagtago ng krimen. Pang-apat, yung legal principle, prima facie evidence of participation. Pag nandoon ka, assumption na may kinalaman ka unless mapatunayan mong pumigil ka o nag-report ka. At panglima, yung konsepto ng malawakang pananagutan o expanded liability. Hindi lang yung mga direktang sangkot, pwedeng managot pati yung school, venue owner, magulang at mga opisyal kung nagpatpabaya sila. Maraming salamat sa oras mo at sa paikinig dito sa ating paghimay. Sana nakatulong ito para mas maintindihan natin ang isang napakahalagang issue, ang hazing at yung batas na sinusubukang labanan nito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, mga ganitong paghimay sa iba't ibang mahalagang paksa, siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka para updated ka lagi. Hanggang sa muli. At paalala lang, ang mga informasyon dito ay base sa mga ulat at pagsusuri mula sa iba't ibang sources na nabanggit kanina.